Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni ka-BBM News PH. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Mga ka-BBM, dahil sa mga kontrobersyal na kinasasangkutan ng National Bureau of Investigation o NBI, partikular ang paglabas-masok nitong si Jadera sa kanilang compound at nabisto rin na nakakapagnegosyo ito sa loob ng NBI facility, umaksyon na ang DOJ at nagsagawa sila ng pagbabalasa sa mga opisyal nito maging sa mga security head ng ahensya. Nauna nang humingi ng sorry ang NBI sa pangunguna ni NBI Director Medaldo de Limos, kaugnay naman sa sexy girl na nagtrending dahil sa isang show na ginanap sa loob mismo ng NBI. Una sa lahat, humingi kami ng paumanhin dahil sa hindi namin intensyon na makasakit ng damdamin ng ating kababaihan. Kung naging offensive man ang pagsasayaw na ito noong June 30 after the command conference sa sensibilities ng ating mamamayan, lalo ng ating kababaihan, humingi po kami ng paumanhin. Samantala, muling umani ng batikos itong si DOJ Secretary Boying Remulla dahil sa mga pahayag nito na simula noong maglabas sila ng reward na 3 milyong piso para sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni General Bantag at Zulueta, sunod-sunod na raw ang mga natatanggap ng DOJ na tawag mula sa mga netizen upang magbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng 2 dating opisyal ng Bucor. Pero sabi ng ating mga kababayan ay bakit hanggang ngayon ay wala pa rin silang update o bakit hindi pa rin nila nahuhuli itong si Bantag at Zulueta. Ibig sabihin, malinaw na pinapaasa lang nila ang taong bayan dahil sa pagbibigay ng mga positibong impormasyon kahit wala pa naman itong maipakitang pruweba. Mga ka-BBM, naniniwala ba kayo na may mga lead o impormasyon na natatanggap ang DOJ sa kinaroroonan ni Bantag at Zulueta? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay ka-BBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Target na ireorganisa ng Department of Justice ang Security Management Section ng National Bureau of Investigation matapos itong masangkot sa isang malaking iskandalo. Kung maaalala, na aresto ang ilan sa mga tauhan nito matapos na eskorta ng high-profile inmate na si Jadera palabas ng National Bureau of Investigation Detention Facility. Ayon kay Justice Assistant Secretary at Spokesperson Attorney Mico Clavano, ang gagawing pag-reshuffle sa loob ng National Bureau of Investigation ay nasa maayos at tamang proseso. Una nang binatikos ang naturang ahensya makaraang matuklasan na nakakapaglabas-pasok sa loob ng National Bureau of Investigation si Dera. Si Dera ay kapwa-akusado naman ni dating Senador Leila de Lima sa kaso nitong may kinalaman sa iligal na droga. Ibinunyag naman ni National Bureau of Investigation Security Officer Randy Goyon, isa sa mga security personnel, na mayroon aniyang basbas mula sa kanilang superior ang paglabas ni Dera para sa pagpapacheck up nito. Magugunitang tuluyan na ring tinanggal sa pwesto ang hepe ng detention center ng National Bureau of Investigation dahil sa naturang insidente. Samantala, ipinaliwanag naman ni Attorney Clavano ang naturang reshuffle ay para lamang sa Security Management Section ng National Bureau of Investigation. 5 sa 6 na personnel sa naturang section ay pawang mga job order employees, habang ang isa naman ay mayroong plantilla position o regular position. And this is something that cannot go left unsolved. No? It shouldn't happen that the 6 individuals who were caught with him are the only ones
that will be penalized for such a grave, such a serious incident where an inmate who supposedly is deprived of his liberty actually has more liberty than others, going to Clark, going to Pampanga, Calatagan, and the sort. So this is something that the NBI as well is very hell-bent on solving. In fact, the NBI knew how bad it would look for them, and yet they themselves caught the perpetrators. Oo pa rin ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Department of Tourism Secretary Cristina Frasco sa kabila pa ng natanggap nitong batikos matapos ngang pumutok ang kontrobersiya sa Love the Philippines na bagong tourism campaign video ng ahensya na gumamit ng mga stock video na kuha sa ibang bansa. Ayon sa Pangulo, na nakausap na niya si Tourism Secretary Frasco matapos na mabunyag ang naturang kontrobersiya at sinabing naniniwala ito na agad namang kumilos ang kalihim para marisolba ang problema at inihayag din na magiging matagumpay ang Love the Philippines gaya ng inaasam. Kung saan nga nauna nang tinapos ng Department of Tourism ang kontrata nito sa advertising agency na DDB Philippines na nasa likod ng controversial na Love the Philippines promotional video campaign. Sinabi pa ng punong ehekutibo na kasunod ng naturang issue, masusing pinag-aralan na rin ang iba pang mga kontrata ng ahensya na nasa pipeline. Una na ngang inihayag ng Department of Tourism na nasa kabuang 49 million pesos ang ginastos para sa bagong tourism campaign na inilunsad noong Hunyo 27 ng kasalukuyang taon. Humingi na rin ang paumanhin ang advertising agency sa paggamit ng stock footage para sa promotional video at nilinaw na walang ginastos mula sa kaban ng bayan. Plano namang magsagawa ng Kongreso ng investigasyon kaugnay sa naturang issue sa oras na magbalik na ang sesyon. I spoke to her. I have been actually in touch with her since all of this came to the fore. At nakita ko naman, mabilis ang galaw niya. That she terminated the contracts that were in question. She has also since then put under review all of the other contracts that were in the pipeline. Kaya sa akin palagay, she has it under control. She knows what to do, and I'm what she has done so far inspires confidence that she will fix the problem and that the campaign of Love Philippines will be as successful as we hope for it to be. Dito naman kay General Bantag, ay former General Bantag, gaya ng sinabi natin, hindi uusad yung kaso hanggat hindi siya na-aaresto. Finally, the DOJ or the prosecution panel has finally come up with probable cause. Ewan ko nga kung yung anong probable cause yun at sobrang lakas naman ng probable cause na yun na nagkaroon na ng kaso si former DJ Bantag. Alam nyo ba kung ano yung probable cause niya? It is yung mga ayon sa kanila pinagsama-samang sinumpaang salaysay ng mga nakakulong. Yung mga persons deprived of liberty. Yung mga PDLs, sapat na raw yun, sabi nila. Diba? Kasi kung direct link, wala. Even wala silang may pakitang conversation. Kasi sabi nila, utos daw ni DJ Bantag yun. Wala naman pinakita sa atin na conversation. Na utos yun. Mismo ni DJ Bantag. Ibig sabihin, walang direktang link para magsasabi na inutos nga ni DJ Bantag yon. Pero dahil nag-blah blah blah yung mga PDLs na wala naman silang pinakitang mga conversation, yun na raw, sapat na raw yun. Circumstantial evidence, sapat na para kasuhan si DJ Bantag. Pero nag-fail sila dito kay Kong Teves. Bakit? Kasi gusto nilang ulitin yung estilo nila kay DJ Bantag, kay Kong Teves, yung pinagsama-samang sinumpaang salaysay ng mga di umanay mga suspect o yung mga akusado.
Ang pinagkaiba kay DJ Bantag, walang recantation na nangyari. Ngayon, nung may recantation dito sa party ni Kong Teves, anong sabi nila DOJ? Anong sabi nila? O di ba nagmamaktol na sila? Pero yung ginawa nila kay DJ Bantag, gagawin sana nila kay Kong Teves, pero nag-fail sila kasi may recantation na nangyari. Di ba? So, back to DJ Bantag. Kung nasaan man siya, doon na lang siya. Kasi etong DOJ at yung mga tauhan niya, hindi naman nila ginagawa yung trabaho nila. Tamad eh. Bakit? Bakit hanggang ngayon hindi nila mahuli si DJ Bantag? Akala ko ba namomonitor ninyo ang galaw niya? Sabi nyo, from the start, yung movement ni DJ Bantag namomonitor ninyo. Pero bakit hanggang ngayon Wala pa. hindi pa ninyo nahuhuli? To the point na maglalagay pa kayo ng patong sa kanyang ulo. Sa tingin nyo, masisilaw sila dahil lang sa 3 million na yan, sa pera na yan? Kita nyo nga, kahit may patong sa ulo, bakit hanggang ngayon hindi pa mahuli-huli yan? Ibig sabihin, ganun kayo ka-weak. Ang hina. Mahina kayo, weak kayo kasi hindi ninyo, mahina yung intel ninyo, hindi nyo mahuli-huli. Remember, may patong na yan may reward yan. Naghihirap yung mga tao. Kung tutuusin, dapat a day or even ilang days lang. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.